Hey guys, so good day. May pinadala sa atin dito na ECU ng NMAX V2 2020. Ayan, so keyless. Pinadala din yung kanyang receiver and then yung kanyang remote. Okay, so ito na kanyang remote. Wala ng cover. So ngayon, testingin natin kung ano ba yung problema nito. Okay, so on natin yung ating sa keyless. Ayun. So dito agad makikita nyo sa system ng ECU may problema. So ito ay ayan, may bakat na nang na-remap siya. Okay. And then yung supply niya halos good naman. And then blinking yung keyless. Ayan oh. Nagbi-blinking siya. So possible may problema din sa program and then may problema sa supply sa system ng CKP. Pag in-off natin, okay, so hindi naman na-delay yung power. Wala ding response yung ayan, walang pump, walang IEC. Pag in-off, wala din. Okay, so pag inikot ko yung cranking, wala din ignition, wala din injector. So ito muna isosolve natin kasi ito yung pinaka main yan. So kaya wala siyang IEC, wala siyang injector, wala siyang ignition. Okay, so isolve muna natin tong problema na to. So bubuksan natin yung ECU hanggang sa after nun, tingnan natin kung baka may problema din yung kanyang program. Okay guys, so good day. May papakita ko sa inyo yung tools. Okay, so pang trace ito, paano malaman kapag may problema sa loob ng ECU. So pagdating sa ACG, may tinuturo kami sa training sa actual para malaman natin kung may problema yung MOSFET or yung mga ibang connected sa cranking. Ito naman, so para naman sa internal na mga sensor or basta mga sensor na connected sa ECM, mayroon tayong tools na pwede pang test. Ito, pang demo lang muna to. Soon, ayusin natin yung itsura niyan. Okay? So, pakita ko sa inyo sample. Ayan. So, on natin. Ayan. So, naka-on siya. So, pag pinisil mo to, ayan, narinig yung tunog. Okay? So, ibig sabihin, dapat pag tumunog yan, makikita mo yung mga function ng mga sensor. Sa ngayon, wala siyang function. Dapat ganito siya. Tetesting ko isang ECU, kakalasin ko lang. Sa isang ECU naman, ito pinapa-repair sa atin. Tingnan nyo on natin. Okay, so on natin. Ayan. Kung mapapansin nyo, steady lang siya. Ayan o. Okay. Isa pa. Hindi siya nagko-continuous. Ibig sabihin, may problema din sa sensor to. So, bukod doon sa, ayan, mini-repair tayo dyan. May problema siya. Pakita ko sa inyo yung good na ECU. Okay, so ito naman yung good na ECU. Okay, so itong test na to pwede sa lahat ng ECU, mapa B1 hanggang turbo kaya niyang i-test. So on natin Ayan, okay? And then test natin. Ayan, nakita nyo? Kapag ganyan ang ilaw niyan, okay, nakita nyo gladaw. Ibig sabihin, nasa good condition yung mga sensor. Okay? Wala siyang error. Ngayon, yung kanina, yung may problema, ito siya. Mahirap pala magkalas pagka one hand, no? Yan. Ito yung may problema. Ito yon. Yan. So, off on natin. Ito siya. Kita nyo? Walang umiilaw. Ngayon, re-repair natin yung issue nito. Papakita ko sa inyo after. Okay guys, so ito na siya after na ma-repair natin. May pinalitan na yung parts doon sa likod. So, on na natin yung switch. Okay. So, tingnan nyo guys after na ma-repair. Kita nyo. Okay? So, nakita nyo nag-working na siya. Ayan. So, ngayon, itetesting natin to sa ating emulator. Ayan. Confirm natin. Ayan. Confirm natin kung good na siya. Lagyan natin doon. Okay? So, ayan na siya. Naka-install na doon sa ating emulator. On natin. Tingnan natin yung kanyang IEC. Tingnan natin yung pump. Ayan o. Okay. So, pag on natin, gumana. Off natin. Okay. On natin. Off. Okay. Dapat pag on kasi yan, hindi yan iikot. Kasi pag umikot yan, ibig sabihin, wala sa calibration yung ECU. Try natin ulit. Okay. So, nag-sync na siya. Naka 3 times ako na off on ang susihan. Ulit. On. Meron pa rin. Okay. On.
dapat wala siya. Sakit pa naman ng B2, meron siyang erasure to karamin pa naman dito. So kailangan tong i-calibrate ng mismong shop kung saan pinagawa to. Ayan, may bakat kasi ng ni-remap or ni-reprogram. So kailangan niyang i-reprogram. Ngayon, kung mapapansin nyo, okay na rin yung kanyang CKP sensor. Ayan o. Okay. Wala na siyang drop yung voltage. Okay na rin yung power supply. Kahit i-off natin, wala nang delay. Okay, on natin. So yun na siya. Yun lang problema nyo yung IC. Wala sa calibration. Dapat hindi yan iikot. Okay, so dapat steady lang yan. Ngayon, yung keyless nagbi-blink. So tingnan natin baka nag-loose lang yung wire. Ayan, nag-loose lang. Okay, so okay na siya. Ngayon tingnan natin yung injector tsaka yung kuryente. Ayan, okay na oh. Okay, so minsan pag cranking natin, yan, nagle-learning na siya. Cranking natin. Ayan oh. Ulit. Ayan oh, gumagana na siya. Okay? So all working na yung ating sensor. Off natin. Ayan, working natin. On natin. Ayan, kunti na lang yung galaw. Pero ibig sabihin nun, wala pa siya sa calibration. Kailangan i-calibrate ito ng may-ari or reprogram or yan, pasukan nila ng original file or reset nila yung IC. So all goods na yung mga sensors guys. So itong issue na to ay for shipback na sa ating client.